Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, lalong higit sa ating Panginoon at ganoon din sa mga nanonood sa ating FB page. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. At ngayong gabing pong ito ay ikinagagal ko at ikinararangal ko. Isa pong malaking privilege ito na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon sa inyo ngayong gabi. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral ang series ng ating pag-aaral sa aklat ng Peter. So ngayon po ay pag-aaralan natin ang 1 Peter chapter 4 verses 12 to 16. At ito po ay ating pinamagatang Faith that stands through trial. So basahin po muna natin ang salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po akong buksan ang inyong mga aklat at ang inyong mga Biblia sa aklat ng 1 Peter 4, 12 to 16. Sinasabi po rito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito hindi pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglayin ninyo ang pangalan ni Kristo. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So, ang ating pong topic ngayong gabi ay ikot po sa 1 Peter 4, 12 to 16. So, sa ating pong binasa, sino po dito ang nakaranas na ng matitinding pagsubok sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesus? So, siguro lahat naman po tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay, no? Ang tanong na lang po ay kung paano natin ito hinaharap. So, ito po ay sinulat ni Apostol Pedro upang paalalahanan tayo, ano po ba yung dapat nating isipin? Ano po yung maging gawin natin kapag tayo mga Kristiyano ay dumaranas ng pagsubok sa ating buhay? Ayan. So, una, sinabi po, sabi ni Apostol Pedro sa verse 12, trials are not strange. Yan. Sabi niya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. So, sabi dyan, sabi niya, do not be surprised. At sinabi rin niya, yung pagdadaanan natin ay hindi pangkaraniwan, unusual. Okay? Ibig sabihin, expect daw natin yung not expected natin na mararanasan nating pagsubok pag tayo naging isang Kristiyano. So, sabi dito, expect strange things that will happen to you na hindi mo pa nararanasan nung hindi ka pa Kristiyano. Kasi maliwanag na sinasabi dyan, daranas ka ng hindi pangkaraniwan na pagsubok. So sabi nga ni Apostol Pedro, huwag ka nang magtaka sa mabibigat na pagsubok. Ang iniisip po kasi ng karamihan, lalo na po yung mga bago pa lang na mananampalataya, na once na pumasok tayo sa ating buhay Kristiyano, ay exempted na tayo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay na ito, which is hindi po. Dahil wala pong exemption. At pag pumasok ka sa buhay Kristiyano, mas lalo tayong susubukin. Bakit? Para matest ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. So, sa English translation ay, kung mababasa po natin, ang ginamit po dyan, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal. So, ang sinabi dyan ay
fiery ordeal. Ano ba yung ibig sabihin ng fiery ordeal, no? So, hindi natin dyan makikita na ang ginamit ay heavy persecution, heavy temptation, kundi ang ginamit na salita, fiery ordeal o maapoy na pagsubok sa isang literal na pagsasalin ng wika. So, ano ba yung ibig sabihin ng fiery ordeal? Ito ay nangangahulugan ng isang napakabigat na pagdadaanan o mararanasan ng isang Kristiyano. So, basahin natin yung meaning. So, ang ibig sabihin ng fiery ordeal refers to a severe, intense, and painful trial or test of character, often involving extreme hardship, severe suffering, or persecution. So, napakabigat po ng meaning na to, no? Sinabi pa po dyan, it is a refining experience designed to test strength or purify faith, similar to how fire separates impurities from metal. So, ganun po kabigat yung sinabing ito ng ating Apostol Pedro sa kanya pong winika na ito, no? Ayan. Sinasabi po dyan na nangangahulugan ito ng napakabigat na pagdaraanan o mararanasan ng isang Kristiyano na inihalin tulad ang isang tao na dumaan sa isang apoy. Ganun siya kabigat or intense persecution. Kaya naman sa pagkakasaling wika nito sa Tagalog, ito ay binigyang pagkakasali ng mabibigat na pagsubok kasi ganun siya katindi. Okay po? Pero tayo pag dumarating tayo sa mabibigat na pagsubok, no? Ngayong Kristiyano na tayo, medyo nasusurprise pa tayo, no? Bakit kaya nangyayari ito sa akin, no? Kakagaling ko lang sa church. Pag uwi ko, yung asawa ko, sinusubok agad ako, no? Ayan, o kaya naman kakagaling ko lang sa church nung yesterday, no? Pagpasok mo sa trabaho, parang ikaw na yung pinag-iinitan ng mga ka-workplace nyo, no? So, nangyari na po ba sa atin to? Siyempre, meron sa inyo na nangyari na yan. So, mapapatanong ka na lang, bakit nangyayari ito sa akin? At iba pa, iba-ibang pagsubok, no, na pinagdaraanan ng mga Kristiyano, iba-ibang battlefield na ating pinagdadaanan. Pero sinabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, huwag ka nang magtaka. Kung titignan po natin, bago pa man niya kasi ito na isulat, ay nabanggit na ng ating Panginoong Jesus na kung tayo ay daraan sa mga pagsubok sa mundong ito, pag-iinitan tayo, dadaan tayo sa persecution ng mundong ito, ay huwag na tayong magtaka dahil tayo ay tagasunod ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay naunang dumanas ng mga persecution, no? Panghusga. Hinusgahan nila ang ating Panginoon. So, katulad nga nung napanood natin nung film showing, no, nakita natin yung buhay ni Christ, kung paano siya naghirap, kung paano siya pinarusahan, inisulto ng mundong ito, no? Tanging hanggang dyan lang, no, ay iligtas tayo mula sa apoy ng impyerno, no? Sabi po dyan sa Juan 15:18-20, no? Kung pupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. So, meaning to say, gagawin lahat ni Satan para i-test ka. I-test niya kung hanggang saan ka mananatili sa iyong faith sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, ayan, hardships are part of following Christ. Hindi lang puro kasaganahan, puro sarap. Kailangan din natin maranasan yung trials para ma-build yung character natin, ma-build yung ating faith sa ating Panginoon. Pangalawang sinabi po dyan sa verse 13 ni Apostol Pedro na dapat nating tandaan kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, rejoice in suffering. Magalak. Una, di ba, sabi niya, huwag ka nang magtaka
Ngayon naman, sinabi niya, ay magalak kayo kapag dumaranas kayo ng pagsubok. Bakit? Kasi we are partakers of Christ. Sabi sa unang Pedro 4:13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang kagalakan kapag nahayag na ang kaniyang kaluwalhatian. So, bakit tayo dapat magalak? May dalawang bagay po tayong makikita dyan sa 1 Peter 4:13. Una, bakit tayo dapat magalak? Dahil tayo ay partakers ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, kasama tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. We are partakers, we are sharers, we are heirs of ng ating Panginoong Jesus. Tayo ay nakikibahagi sa sufferings ng ating Panginoong Jesus, meaning to say, we are fellowshipping with His suffering. Ibig sabihin, mayroon tayong tuwirang kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Ayan, maliwanag po sinasabi kanina doon sa John na hinihate nila ang ating Panginoong Jesucristo. And so, we are. Kailangan natin iyong tanggapin. Pero sa kabila ng lahat na ito, kailangan nating magalak dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Kakampi natin ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng labang ito. Sabi nga dyan, kinamuhian ng sanlibutan ito si Kristo, kaya nga po, tayong mga tagasunod ay ganoon din ang daranasin. Ayan. Dahil tayo ay kaisa ng ating Panginoong Jesus at hindi naman tayo talaga kaisa ng sanlibutan ito. Ayan. Sabi nga, we must rejoice dahil tayo ay partakers ng ating Panginoong Jesus. Ayan, pangalawa, bakit tayo dapat magalak? Because we are expecting His glorious return. Tayo ay nag-e-expect. Pag sinabi nag-e-expect, inaasahan natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Okay? Ibig sabihin, mayroon tayong buhay na pag-asa dahil sa ating Panginoon. Sabi nga ayan, kung bababa po tayo sa 1 Peter 5:4, sa Tagalog, ayan, sabi diyan, at pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang hindi kukupas kailanman. So, pagbalik ng ating Panginoong Jesus, mayroon tayong reward sa lahat ng mga mananampalatayang matyagang naghintay sa Kanya. Reward na hindi kailanman kukupas. So, huwag po tayong manghinawa na magalak sa tuwing tayo ay dumaranas ng pagsubok, kundi magpasalamat tayo kasi kasama natin ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya nga po ay patuloy tayong magtiis dahil in due time, Christ will reveal His glory. Yan. Sabi nga po, walang Kristiyano na walang pinagdaraanan na pagsubok or pag-uusig sa buhay. Once you surrender your life to Christ, asahan natin na mas may mabibigat na pag-uusig na darating or trial sa ating buhay. Hindi katulad nung buhay natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Ayan, bakit? Dahil upang hubugin tayo sa ating character, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Sabi nga po, ang mundong ito ay nag-o-offer ng yaman, ng fame. Ngunit, yung sanlibutan din ito ang number one hater ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po, lahat ng paghirap na ito ay nararanasan, ay matatapos lamang kapag muling bumalik na ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po doon sa napanood ko, dapat daw ang sasabihin natin kapag dumaraan tayo sa pagsubok, "Come, O Lord." Kaysa magtanong daw tayo, kailan kaya matatapos itong problema ito? Kasi daw, ibig sabihin daw nun, hindi tayo nag-aabang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, hindi matatapos lahat ng mga tests and trials na ibibigay sa atin para masubok yung ating pananampalataya. So, pangatlo, pinapaalala sa atin ni Apostol Pedro
na pag tayo dumaraan sa pagsubok, i-feel daw natin na blessed tayo when we are exalted for Christ daw sa verse 14. Sabi nga dyan, God blesses those who are mocked for their faith. God honors you when others reject you for Him. Ayan. Kung iniwan tayo ng mga dati nating kaibigan dahil nagbago na raw tayo, hindi na tayo katulad ng dati, maging blessed tayo kasi nilalagay tayo ng Panginoon sa mabuting daan. Okay? Sabi dyan sa unang Pedro 4:14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 3:14, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. Okay? Pag sinabi raw blessed sa Biblia, ibig sabihin daw nito ay sumasa atin ang kabutihan ng ating Panginoon. Blessed ba po ba tayo sa araw na ito, mga kapatid? Amen. Amen. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. So, paano natin masasabi na we are blessed or sumasa atin ang kabutihan ng Diyos? Okay, so well, sa konteksto ng sanlibutang ito, sasabihin nila, blessed ka kapag wala kang problema, financially, materially, lahat meron ka, may maganda kang trabaho. Pero sa totoo lang, ang taong sumasa kanya raw ang totoong biyaya, kabutihan, pag-iingat ng Panginoon ay yung mga taong inuusig para sa kanyang pangalan. Diba po? Yung mga nagpapakahirap na itaguyod ang kanilang pananampalataya at mag-share ng Word of God. Bakit? Dahil kahit ikaw ay dumaranas ng mabibigat na pagsubok, ay patuloy pa rin tayong pinagtatagumpay, di ba po, ng ating Panginoon. Kapag dumaranas tayo ng mga trials, pansin niyo po, lagi tayong nagtatagumpay. Dahil kasama natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. Meaning, hindi tayo pinababayaan or iniiwan ng ating Panginoon. Kaya nga po, huwag natin daw isipin na pag dumadaan sa trials, ay kawawa naman ako. Nagsi-self-pity tayo, di ba po? Ayan. We are so much blessed dahil kaya dumaranas tayo niyan, tayo mga kasyayo. Pinagkakalooban pa rin tayo ng ating Panginoon, ng ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo pinagkukulang. Okay? Isipin na lang po natin kahit minsan matagal pa yung sahod natin, di ba? Kailan tayo hindi nakakain sa isang araw? Kailan ka hindi nakapagkape? O di ba? Nakakagawa kayo ng paraan. Ang Diyos ang nagbibigay nun sa atin. Tama po ba? Ayan. So sabi nga po, lahat ng itong pag-uusig ay nararanasan natin dahil hindi tayo kakampi ni Satanas. Okay, right? Uusigin ba niya ang kanyang mga kakampi? Di ba? Hindi pa po. Hindi po. Galit siya sa atin dahil hindi natin siya, hindi tayo kabilang sa kanyang kingdom. Dahil tayo ay kakampi ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Pang-apat na puntos na dapat nating isipin pag tayo dumaranas ng mga pagsubok. Suffer for the right reason. Okay. Paano sinabi ni Apostol Pedro ito na dapat daw tayo mag-suffer sa tamang dahilan? Nais iparating ng talatang ito na ang mga Kristiyano ay hindi dapat magdusa o maparusahan dahil sa paggawa ng kasamaan o pakikialam sa buhay ng iba. So, basahin po natin yung 1 Peter 4:15. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Okay, sa ibang translation, yung ginamit dyan, yung wrongdoers. Okay. Sabi po sa aking na-research, may dalawa daw pong uri ng pag-uusig. Ayan. Yung una, dahil sa iyong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, kaya kayo nausig. Yung pangalawa naman ay dahil sa paggawa mo ng iyong sariling pagkakamali. Okay, minsan,
di ba yung mga nagnanakaw sila tapos hinuhuli sila ng pulis. Tapos pagdating sa kulungan, mapapatanong sila, bakit ako nasa kulungan? Bakit ba nangyari ito sa akin? Pero, bakit nga ba? Dahil sa sarili niyang kasalanan. Minsan, sa finances natin, yan. Bili tayo ng bili ng hindi naman natin kailangan. Utang na hindi naman kayang bayaran. Dahil pagdating ng due dates, tayo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Pero bakit nga ba tayo dumanas na gano'n? Kasi, yan sabi dyan, hindi tayo kumukonsulta sa ating Panginoon na nauuwi sa pagkakaroon natin ng maling desisyon. Ayan. We are suffering dahil sa ating sariling pagkakamali. Sabi nga po, tandaan natin na we always have a free will, di ba? Meron tayong sariling pagdedesisyon sa buhay natin. Madalas, ang tao ang gumagawa ng kanyang ikakapahamak. Dahil sa kanyang mga maling pagdedesisyon sa buhay, hindi pagkonsulta sa ating Panginoon. Naranasan niyo na po ba yan? Ayan. And yet, ang ating Panginoon pa rin, pag lumapit tayo sa Kanya, siya pa rin ang nagbibigay ng kasagutan or solusyon sa ating mga nagawang pagkakasala. Ayan. Kung papasinin po natin, sa bawat pagtawag natin sa ating Panginoon, nariyan siya agad, kahit tayo ay nagkakamali palagi niya pa rin tayong tinutulungan dahil tayo ay kanyang mga anak. Therefore, we must consult God first. Kung naaayon ba sa kanyang kalooban ang ating mga gagawin, or else, sa huli, tayo rin ay ang magsasuffer. Okay, sinabi rin po dyan sa 1 Peter 4:15, nawang mangyaring magdusa sino man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Yan. Sabi nga po, kaya nga po kung tayo parurusahan ay huwag sanang dahil tayo ay nakapatay. Okay po, nakanakaw, ayan, at naging pakialamero. So yung pakialamero, ibig sabihin nito ay isang babae or lalaki na mahilig sa chismis or siya ay isang gossipers, or pakikialam sa buhay ng may buhay. So, kung isipin natin sa panahon natin ngayon, nakakalungkot po, na ninormalize na sa Pilipinas yung pagiging marites at chismoso. Makikita natin sa mga talk shows, sa mga content sa FB, buhay ng may buhay yung pinag-uusapan. Yan. May blind item pa, tapos hulaan nyo naman kung sino yung pinag-uusapan, Ayan, minsan nakakalimutan natin kasi nag-e-enjoy din kayo, di ba? Ayan, di natin alam na nakikiayon na pala tayo sa takbo ng sanlibutan ito. So, in reality, nakakahiya kasi, nakakahiya kasi tayo mga Kristiyano, minsan mas alam pa natin kung sino yung naging boyfriend ni ganito, anong nangyari sa kasal ni ganito. Pag tinanong tayo, ano yung nilalaman nung verse kanina sa pinag-aralan natin, ay yung nilalaman ng aklat ng Matthew. Yun, wala tayong masagot, di ba? Okay, yun yung dapat daw nating baguhin. Bakit hindi na lang daw natin i-share yung ating buhay bilang isang Kristiyano na binago ng ating Panginoon, na dapat tayo yung nagniningning, di ba? Yan, may kita nila tayo dapat na good example sa kanila. So, we must always, sabi dyan, we must always check our heart, suffer for righteousness, and not in wrong doings. Ang panghuling puntos na sinabi ng ating Apostol Pedro dyan, do not be ashamed. Ayan, huwag daw tayong mahiya kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Ito ay isang karangalan para sa atin. Kung sisuriin po natin, ayan, basahin po muna natin 1 Peter 4:16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito.
Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos, sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So, ang ginamit po dyan na term ay Kristiyano. So, kung atin pong babalikan, yung salitang Kristiyano ay ginamit po sa bagong tipan na 3 beses. So, isa dito sa 1 Peter 4, una sa Acts 11:26 at sa Acts 20:8. So, pag bumalik tayo sa 1st century, may dalawang definition po ang pagiging Kristiyano. So, pag bumalik daw po tayo sa 1st century, ito yung panahon ng mga apostol. Yan. Back then sa panahon nila Pedro, yan. Kapag sinabi raw na ikaw ay Kristiyano, noong 1st century, ikaw yung pinaka-most hated person. Bakit? Kasi nag-share ka ng gospel, ng Word of God. Sinishare mo si Jesus. Yung panahon nila, kinamumuhian yung mga Kristiyano. So, makikita natin, no? Noong panahon nila, grabe yung paghihirap at pag-uusig na kanilang dinanas. Kaya nga po ito nasulat ni Apostol Pedro. No? Noong panahon nila, grabe yung pag-uusig na nangyari sa kanila dahil sa pagpapalaganap ng Word of God. So, ganun yung katindi, yung kanilang mga pinagdaan. So, makikita pa nga natin, di ba? Iba't ibang klaseng torture yung ginawa sa mga apostol. Si Apostol Pedro, nakita natin, ipinako rin siya sa krus. Pero pabaliktad. Okay? Pero pagdating sa present, sa panahon natin, hindi na yun alam ng karamihan. Pagdating ngayon sa present, pag sinabing Kristiyano ka, ikaw ay isang parte na lang ng isang sekta o relihiyon. Okay, para sa panahon natin, pag sinabing ay Kristiyano, ang mentality nila ay kasama ka sa sekta. Ito, bakit? Dahil di nila alam ang totoong kahulugan ng salitang Kristiyano, hindi katulad noong panahon ng mga apostol. Dahil marami na rin sekta or kulto ngayon na nag-claim na sila ay mga Kristiyano na rin. Ngunit, iba naman ang ipinapakitang pamumuhay. Dito sa verse na ito, itinuturo sa atin na sa kabila ng paghihirap natin bilang Kristiyano na tagasunod ni Kristo, dapat natin itong hindi ikahiya. Ayan, sabi po sa unang Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So maliwanag na sinasabi po rito na kapag dumaranas tayo ng pagsubok, magpasalamat tayo at lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. Hindi lang sa tuwing tayo ay masagana, kundi sa lahat ng pagkakataon. No? In reality, sabi dun sa nabasa ko, napakahirap daw magpasalamat sa Panginoon kung tayo ay nakatuon sa ating problema at hindi sa ating Diyos. Tama po ba? Hindi tayo makakapagpasalamat kung ang iniisip natin yung mga pagsubok na dinaranas natin. No? Kaya nga narinig ko kanina sabi ni Brother Jem, fix our eyes on Jesus lagi, di ba? So, lagi tayong babalik. Lagi doon sa number 1 nating puntos. Huwag na tayong magtaka kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok. Dahil lahat ng mga Kristiyano, may sarili-sarili tayong fiery ordeal na pinagdaraanan. Huwag nating ikahiya ang ating mga pinagdadaan ng pagsubok dahil sa pagiging Kristiyano natin. Sa halip ay magpasalamat tayong lagi. Bakit? Dahil patuloy tayong sinasamahan, patuloy tayong itinatayo, pinagtatagumpay ng ating Panginoon at lagi niya tayong sinasamahan sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. At lalong higit, hindi tayo pinababayaan at pinagkukulang ng ating Panginoon. Bagkus, sa mga pagsubok na ito ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging matatag
sa ating pananampalataya. Para in due times nga, pagbalik ng ating Panginoon, ay handa tayo at masasabi sa atin ng ating Panginoon, "Well done, my good and faithful servant." So yan po yung 5 puntos na itinuro sa atin ng ating Apostol Pedro kapag tayo dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Tandaan po natin, expect trials, rejoice in hardships, you are blessed when you are persecuted, suffer only for doing good, and lastly, never be ashamed of the gospel. So, yan po ang ipinapahayag na ating Apostol Pedro sa unang Pedro 4:12-16. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ngayon po ay dumako po tayo sa ating panalangin. Samahan niyo po ako manalangin sa ating Panginoon. At Ama namin nasa langit, Panginoon, may lalang ng lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng yugto ng aming buhay, Panginoon, ay kasama namin kayo, Lord God. Hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon, sa lahat ng mga tests or trials, Panginoon, sa aming faith, Panginoon. We pray, Lord God, patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming itayo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Hindi kami permanente, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Alam namin, in due times, Panginoon, babalik ka, Panginoon. At kukunin mo kami, Panginoon, na inyong mga anak. Naway turuan niyo po kami at datnan niyo kami, Panginoon. Naway mainit na pananampalataya, Panginoon, sa inyo, Lord God. Huwag niyo po kami pagbabayaan, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga dinaranas, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo, Lord God, dahil patuloy na pinaprovide niyo, Panginoon, aming mga pangangailangan, Lord God. At dalangin namin, Lord God, patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, kung paano kaharapin, Lord God, ang mga trials, Lord God, na aming pang pagdaraanan sa buhay na ito, Panginoon. Palagi namin maalala, Panginoon, na magalak kami sa anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na lagi namin kayong kasama, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, and we declare, Lord God, na saan man abutin ang live stream na ito, ang video na ito, Panginoon, abutin niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, at patuloy na mahayag ang inyong pong salvation, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Patuloy ka pong mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, at anuman pong mga balak na kaaway sa aming buhay, Panginoon, mga plano ng kaaway, nire-rebuke namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Lord God. At inaangkin namin, Lord God, ang victory ng aming gawain na ito, Lord God, at ang kapayapaan sa buhay ng bawat isa, Lord God. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.